Hello guys, good morning. It's me again, Captain Melchades Reyes Danopo, in short MRD. Andito tayo ngayon dahil ipapakita ko sa inyo paano mag-assemble sa Swill Equalizer Tube at saka reading rail na latest version 6 at saka sa seat natin ay version 4. So habang nag-assemble tayo guys sa Swill Equalizer tube natin, itong acrylic tube din na ready to test. I-test natin makasya lang dito sa tabo, no. Gusto kong i-emphasize talaga na kung gusto nyong accuracy talaga, ang gamitin natin ay wooden ball. I-test nyo, kahit i-test ko to ngayon, kung ma-receive nyo doon on board ang equipment, i-test nyo rin para panigurado, no, walang bulilyaso. So orasan natin to kung ilang seconds to, mostly is 2 minutes and 15 seconds. Pinakamatagal na yung 2.5 minutes. So yan, ganun pa rin. Ang gamitin natin ay tungnos lang at saka alin rims. 8 gulong dahil 2 seat na napasok dito. Okay, dahil madali lang ang reading rail, unahin na lang ito. Ganito lang mag-assemble ng reading rail natin. Saka salpak na siya. Ganun lang siya kadali. Yun, i-insert natin. Kabila din. Yan lang. So itong rail natin, no, naka-design siya na right-handed. Tapos na, no. Kabit natin yung camera para mapakita yung cruise weight natin dito kasama ang flashlight. Tibangin natin cruise weight ng reading rail. Setting natin sa 0. 1.17 grams. So previously, no, 1.20. So nagbago-bago. So may diferensya siyang 3 grams. So ngayon 1.17 gross na ito. Cellphone, flashlight at saka camera. So napakagaan po, no. Ito yung napakaganda sa design natin, no, napaka-unique, magaan at saka matibay. Gaya sa nakita nyo previous na vlog na tinimbang natin yung seat working load ay umabot sa 4.6 kg. Hindi pa siya bumigay. So yung ito ay nasa 300 lang mahigit grams. Itong splitter. Okay? Patuloy natin pag-assemble sa Swill Equalizer tube natin. So guys, no, ito yung pag-test natin sa lahat ng tube natin, acrylic tube. Kailangan i-test bago natin ipadala, i-dispose, no. So ito yung purpose natin, na dapat naka-equal yung tubig doon dito sa loob ng tabo at saka yung tubig sa loob ng tube ay equal. Kaya tinatawag natin ng Swill Equalizer tube. So yan, ang submerged ng wooden bowl natin ay nasa 70%. So ang natitira sa taas ay 30%. So ito yung dalawang tube natin. Apat na siya. So lagyan natin ng tawag dito masking tape para protected yung
ng acrylic tube, no? Para hindi siya ma-scratch. So yung kuha natin guys ay zero talaga, walang galaw. Zero yung butas. Natuo pa, ano pagod eh. Ang magnet natin, 2 piraso, 25 kg ito. Okay. Acrylic tube guard para hindi basta mabasag. Protected po yung ano natin. So, gulong. Ang last, gulong. Ay ng ano natin, holder. So ito na, tapos na. So timbangin natin no kung ilang kilo ito. Tingnan natin yung gross weight ng swirl equalizer tube natin. Iset natin 0. So 1.28 kg lang. Ito siya.
May guard yung acrylic tube natin. Ito, all stainless. May eye para lagayan ng tali natin. So yun yung paggamit natin, no? I-lower, saka natin idikit sa hull kung iganon, kung reveal na doon sa dot marks ng tubig. So yun lang pagka-symbol natin, no? Nakita nyo naman yung timbang natin ay 1.28 kg. Napakanipis. Ito lahat manipis. Para pag malaking alon ang hampas doon sa hull, pagbalik hindi siya basta-basta baklasin. Yung isa naman, maliit, same size lang pero maliit na tube. Yun yung purpose natin para mapasok lahat na hindi malaki, mapasok doon sa medium box natin ito. Alright guys, dito nagtatapos yung episode natin na ito. Assembling sa version 6 ng reading rail natin at saka swell equalizer tube na version 4. Huwag nyo palang kalimutan guys, i-like, i-comment kayo doon, share at saka subscribe kayo doon sa YouTube channel ko. Pati all ng notification bell, i-click nyo rin para ma-notify kayo sa lahat ng mga panibago kong uploaded na mga videos. Pati na rin sa Facebook page ko, ganun din, i-share nyo, i-like, comment din kayo doon. Alright guys, so dito nagtatapos yung episode natin, no? Inuulit ko, this is Captain Melchades Reyes Danoco, the mind behind MRD. Basta MRD, tatak original.